91W, nasa karagatan na ng Marinduque at inaasahan kasama ang Metro Manila at Calabarzon makakaranas ng mga kalat-kalatang moderate and heavy rain showers at kasabay na rin ng embedded ng monsoon trough ay magdudulot naman ng mga kalat-kalatang pag-ulan sa Visayas at west portions ng Mindanao. At 92W, pinangangambahang hindi magtutuloy na mag-intensify. At patuloy na pag-ulan kasama na ang Central Luzon, Metro Manila, Southern Luzon ay magpapatuloy na makakaranas ng malakasang pag-ulan at sa silangang bahagi ng Visayas ay inaasahan pa rin ng malakasang pag-ulan at mga posible pa rin mga tuloy-tuloy na pagbaha. Kaya pinag-iingat lalo na sa bahagi ng Mindanao. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, July 18, 2024. Ang oras ngayong tanghali ay alas 12:05 na ng tanghaling tapat. Nakakaranas tayo ngayon mula kaninang umaga ng mga kalatang pag-ulan, lalo na sa bahagi nito ng Mimaropa, Calabarzon, kasama na ang Metro Manila, Central Luzon at nakakaranas pa rin ng tuloy-tuloy na mga kalat-kalatang pag-ulan ang silangang bahagi pa rin ng Luzon, lalo na sa may Quezon Province, pataas na yan ng bandang Casiguran, Aurora at Isabela. Kitang-kita ngayong tanghali sa ating lightning detection system. As of 12:05 eksakto, meron tayong 110 lightning strikes na namumulok na nagkukumpulan dito sa may bahagi po ng Occidental at Oriental Mindoro, sa may bandang isla ng Lubang at bahagi pagitan ng Coron, Palawan at Occidental Mindoro, Oriental Mindoro. At dito sa may bahagi ng Calabarzon, sa may bandang Batangas, Laguna area, meron din mga lightning strikes. So medyo nadedetect that malapit dito sa atin sa Metro Manila na may maaasahan tayong may mga meron tayong maranasang mga pagkulog at pagkidlat. Kabilang pa rin ang silangang bahagi pa rin ng Luzon. Kitang-kita sa ating Doppler radar imagery, makikita ang malawakan na water vapor, although mga light water vapor ito, pero may mga chance na umaabot na mga ilang moderate to 2.5 to 5 millimeters ang dalang water vapor, lalo na di sa may bandang Mindoro at bandang Calabarzon area. So nakakaranas tayo ng mga ilang drizzle rain sa Metro Manila ngayon at kasalukuyang meron tayong 1.2 millimeter na nai-record sa weather station sa Caloocan. So sa current conditions ngayong tanghali, overcast, gloomy, humid. So medyo humid tayo at napapansin kong nagluloko pa rin ang aking console kapag sobrang taas ng ating outside humidity. Nakasalukuyan nasa 89%. Kaya inaasahan natin humid, gloomy at overcast ang iiral pa rin dito sa ating sa Metro Manila ayon sa weather station sa Caloocan. Sa lowest temperature na tala na weather station kaninang 5:03 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.5 degrees Celsius. Kahapon, medyo katamtaman, pero pinakamataas na temperatura na ito na 31.4 degrees Celsius ang naitala namin kahapon at 10:05 AM. Meaning, mababa lamang aming nag-heat index na nasa 40.4 degrees Celsius ang pinakamataas na namin na heat index. So, medyo comfortable na may tuturing ito. Well, dahil nga po sa mas makulimlim ngayon ang mararanasan natin, lalo na't malapit na dito ang pinakasentro ni 91W na natiling surface trough pa rin na low pressure invest. Sa P6 winds in past 24 hours, nangunguna pa rin ang dagupan sa may pinakamataas despite na wala sa 35 degrees Celsius or 34 degrees Celsius ang pinaka-exact temperature. So hindi naman maituturing na napaka-matinding init yan, pero pinakamataas na nasa 34 degrees Celsius sa may dagupan. Kalawat temperature naman sa Baguio City, almost stationary pa rin sa kanila at 18.6 degrees Celsius na lowest temperature. At sa inula naman ang bahagi ng Legazpi, diyan sa may bandang Quezon Province ay bandang Bicol region rather ay nakapagtala sila ng heavy rain to violent total rainfall of 145 mm total rainfall. Well, dahil nga po binanggit na natin kapon yung influence ng malawakang surface trough ni 91W kasabay ng monsoon trough, asahan talaga natin ganyan katitindi ang mga pag-ulan. Kaya ngayong araw, ingat pa rin po sa mga kababayan natin sa bahagi ng Bicol region.
Kahapon, nakapagtala lamang kami sa Caloocan ng 13.2 mm na total rainfall at ngayon lamang ay kakapasok lamang ng total rainfall sa amin at 1.2 mm. So sa loob ng isang linggo, may 74.1 mm na kami na total rainfall at sa buong July ay nasa 237 ang total rainfall namin for the month of July. Mukhang nahigitan na namin ang total rainfall mga nakaraang buwan. Pinakamataas na to sa nakalipas na 3 buwan mula January hanggang nitong June 2024 na may pinakamataas na recorded rainfall. Samantalang nasa kalahating buwan pa lamang kami. O tayo dito sa bansa na nakaranas sa amin ng Caloocan na mahigit sa 200 mm na total rainfall. So ramdam natin na tag-ulan na talaga. Nabanggit na natin kanina ang outside humidity at 89%, 1% lamang ang binaba since last past hours, almost 90% ang outside humidity. So nagluloko ngayon yung aking console dahil nagkakaroon ng humidity short circuiting sa aking console na kahapon ay naayos ko siya, then tumaas na naman kasi humidity, so nagkaroon na naman ng short circuit. Pinaalam ko pa. At sa ating atmospheric pressure ay nasa 1,007 hectopascals instead dito since last hour. So thunderstormy po tayo mga folks. Ingat po sa mga lugar na kinikidatan, lalo na dyan sa bahagi nga po ng Mindoro na ating binanggit, kabilang na ang Bandenlubang at Batangas. Sa high tide and low tide status, so far may 3 hours and 55 minutes tayo. So kasalukuyang medyo bumababa pa lang unti-unti ating high tide. So kung titingnan natin sa ating actual kung gaano kataas yung high tide natin ngayong araw, ay nasa mahigit 1 meters o 1.2 meters to be exact ang ating high tide ngayong araw sa Pampang ng Manila Bay. So medyo ingat po sa bugso ng southwest monsoon natin ha. Despite na wala naman tayong nakataas na gale warning. Pero sisilipin pa rin natin kung meron tayong gale warning ngayong araw dahil malalaman pa natin yan mamaya pag nag-discuss tayo regarding sa lagay ng panahon natin using infrared satellite imagery. Ngayon, nasa 1.2 meters. So, medyo bumababa na po mula kaninang 6:49 AM yung ating high tide. So, inaasahan natin na within 3 to 5 hours, kung na nagkakamali, 3 hours rather, and 45 minutes to be exact para mag-low tide pa o mamayang 3:59 PM. So, medyo mataas pa, pwede pa pong mangisda sa Pampang ng Manila Bay o sa may bandang Cavite, pero medyo ingat po tayo sa may bandang ibaba, sa may bandang Batangas na mangisda natin dahil yung inaasahang bugso ng hangin dala pa rin ng monsoon trap kasabay ni 91W ay nandyan po sa area na yan ng Marinduque, sa karagatan ng Marinduque. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:35 AM, nasa ang lulubog ito mamayang 6:29 PM at ang ating 89% illuminated, waxing gibos na po na liwanag ng buwan ay mamayang hapon pa po. Magbo-moonrise ito, 3:37 PM. At kinabukasan na ng madaling araw at 2:59 AM naman ito lulubog na. So wala pang moonrise ngayong tanghali. Mamayang mga 3:37 PM pa. At sa ating local weather outlook para ngayong Thursday and Friday, nasa natin tuloy-tuloy pa rin na maulap ang ating papurin patuloy din ang mga localized thunderstorms at 100% na tsansa ng pag-ulan. Common sense na yon. Bukas ng Friday, patuloy pa rin tayo magiging maulap ang maghapon at mga localized thunderstorms pa rin at mga nasa tsansa ng 87% na mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan. At kung titingnan natin sa short-term weather forecast ng buong hanggang this coming weekend, ay makakaranas po tayo ng tuloy-tuloy pa rin na malakas ang pag-ulan. Kalat-kalat ang pag-ulan sa bitbang panig ng bansa hanggang linggo na po yan. Sa tuloy-tuloy yan hanggang Lunes. So, puro rain overcast po tayo. Pero in 3-day forecast natin ay makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at mga ilang partially cloudy pagdating ng Sabado. So malinaw po yung mga folks yung forecast natin. Inulit natin pag sinabing forecast, hindi po 100% mangyayari yan. Maaaring biglang magbago yan. Alam naman natin yan taon-taon na pag sinabing forecast, talagang automatic nagbabago po ang ating weather systems niyan time to time, every most of 6 hours. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung malawakan na trough na ito ni 91W. Ayan, nandito na po sa may bahagi po ng Marinduque. At yung autotrough niya ay nasa quadrant po ng eastern as western portions o western quadrant yung ating outer rain trough na ito mula kay 91W nagbubunsod po ng malawakang pag-ulan.
dito sa buong kanlurang bahagi ng Luzon at Mimaropa area. So alam na natin, ibig sabihin yan, heavy rain showers po ang mas mararanasan natin sa bahagi ng Bicol Region, west portions ng Calabarzon, kasama na siyempre ang Metro Manila, ilang bahagi ng Zambales, siyempre Subic Bay, and the rest hanggang sa may bahagi nga po ng Central Luzon. Sa parte ng Mimaropa, siyempre ang buong Coron Palawan at the rest ay makakaranas pa rin ng malawakang pag-ulan po dahil nga po sa trough na ito na embedded ng monsoon trough mula dito sa Coron Palawan, El Nido, Taytay hanggang San Vicente. Siyempre, nadadamay na ang Puerto Princesa. At of course, delikado pong pumalaot sa area na yan, lalo na sa may bandang Coron at El Nido. So, ingat po sa mga kababayan natin, lalo na sa mga papalaot ngayong araw. At sa mga tourist natin, kung sakali man na nandiyan sa Coron at El Nido, medyo control muna po o medyo restrain muna sa masyadong malayo ang pagliligo dahil nasaan po ang heavy rain showers na nararanasan ninyo dyan. Siyempre, mula sa may silangang bahagi ng Northern Luzon, mula dyan sa may bandang Tugigaraw, medyo maulap pa rin ang inaasahan ninyong kaulapan dyan at makakaranas kayo ng mga partly cloudy to mostly cloudy, lalo na sa silangang bahagi ng Isabela, pababa na yan ang Kasiguran Aurora, all the way hanggang Camarines Norte. Sa extreme Northern Luzon, katamtaman po dyan sa may bandang Apari, Santa Ana hanggang Pagudpud. So medyo mas mataas po ang temperatura na mararanasan ninyo dyan. Kabilang na ang buong Pagudpud, Lawag, at hanggang Bigan sa may bandang southern part ng Ilocos Sur. So medyo katamtaman kayo dyan, bagamat may mga partly cloudy na umiira dyan. So hindi pa rin mawawala ang mga isolated and scattered rain showers at mga localized thunderstorms magsapit po ng hapon o sa gabi. So be ready pa rin sa mga payong natin kahit na medyo hindi kayo masyado nakakaranas ng matitinding pag-ulan sa nabanggit po sa extreme Northern Luzon sa may bandang Apari, Pagudpud, Lawag hanggang Bigan ng bandang Ilocos Sur area. At wala naman sa may bandang Central Luzon nga po, nabanggit na natin, and the rest ng Central Luzon, Bulacan hanggang Metro Manila, magiging mas maulan po rin tayo dyan, malawakan po yan. At kabilang na ang bahagi ng Bicol Region mula Camarines Norte, Sur, Iriga, Naga, Legazpi hanggang dyan sa may Sorsogon, which is ang Legazpi nga po in past 24 hours nakaranas na matitinding pag-ulan. So ngayon ay makakaranas pa rin kayo na mga kalat-kalat pa rin na mapag-ulan na may pagkidlat at pagulog dahil nga po sa outer rain band nitong C91W. Bagamat mas malakas po ang ibinubuhos niya sa may kanluran, pero yung monsoon trough po na nag-i-extend dyan, kabilang na ang Eastern Visayas, Central at West portions ng Visayas ay patuloy pa rin kayo makakaranas ng moderate and heavy rain showers. Kitang-kita natin yung cluster nito na nagpapaulan sa Eastern Samar Region at Leyte. Ingat po sa mga pagbaha, maging sa buong Tacloban, Ormoc, hanggang Baybay City sa may bandang Southern Leyte na po. Ingat po at sa buong bahagi ng Samar Region mula Cabayog City hanggang Burongan Eastern Samar, hanggang Pasay, kasama na ang isla dito sa may bandang Masbate at dito sa may bandang patawid ng Daan Bantayan sa may Cebu sa Central Visayas at the rest naman ng bandang Negros Region sa Negros Oriental mula dyan sa may bandang Sipalay, Kabangkalan at hanggang Bogo, patawid na ng Guimaras Island sa may bandang Iloilo. Magiging maulap at kalat-kalat din po ang mga clusterized na moderate and heavy rain showers. So ingat po sa mga potential na pagbaha. Sa buong Mindanao naman ay magiging katamtaman pero maulap at maulan pa rin ang bahagi ng Dinagat Island, Surigao City and the rest ng Siargao Island. At kabilang na ang areas ng Caraga area, magiging maulap po, mostly cloudy pong iira dyan. Kaya hindi mawawala ang mga isolated rain showers, lalo na ngayong hapon at gabi. And the rest ng southern ng Mindanao, dito, sa may bandang Davao Region, Mapa Davao del Norte mo yan, Mapa Davao del Sur, and the rest ng Sorsogon mula Coronadal, kasama ng General Santos City at Sarangani, magiging kalat-kalat din ang mga ilang moderate and heavy rain showers po na nakikitaan natin sa katimugang bahagi ng Davao Region. Lalo na sa baybayin, so ingat po sa mga mangingisda natin dyan. At pagdating naman dito sa bahagi ng Maguindanao, magiging maulap din. Mula Cotabato, pataas na yan ng bandang Marawi. So mula sa Agusan, Lanao del Sur at Lanao del Norte, magiging musikaw din po ang iiral sa inyo dyan. Asahan pa rin ang mga isolated rain showers papasok na yun ng Zamboanga Peninsula. Bagamat mas maulap po ang bahagi nito ng ilang bahagi sa sa Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur mula dyan sa bahagi ng Dipolog, pababa ng Pagadian. Pero paglapit dito sa may bahagi po ng Siocon, pababa ng Sibuco at Zamboanga City,
at isla ng Basilan at Hulusulu ay mas maulan po ang iira sa inyo, moderate and heavy rain showers po na clusterized po. Ibig sabihin, bigla ang bugsuan po ang biglaang buhos ng ulan. So ingat po sa mga biglaang pagbaha at huwag naman sana mangyari ang mga pagguho ng lupa. Patuloy pa rin ang mga pag-ulan dahil nga po sa embedded ng monsoon trough na extension dito sa direksyon kung nasaan ang lokasyon ngayon ni 91W at itong si 92W outer trough naman niya na medyo nag-accumulate pa rin despite na very disorganized pa rin ang ating nakikita dito sa may silangang bahagi ng ating bansa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At embedded ng Intertropical Convergence Zone sa may bandang katimugan ng Mindanao, extended ng bandang Palau, all the way sa may eastern, bandang eastern ng Palau, ay patuloy pa rin magiging trough ang magiging water vapor dyan. So expected po ang mga kalat-kalat pa rin pag-ulan. So kung sisilipin natin ang water vapor, para mas malinaw natin makikitaan gaano kalawak po yung mga pag-ulan. Ayan, makikita po natin yung ilang sirkulasyon nito mula kay 91W. Yan po. So, yung disorganized circulation pa rin ng 91W na magdudulot pa rin ng malawakang above 50 mm na ulan dito sa may Southern Luzon, kabilang na ang Calabarzon at Metro Manila. Ayan, makikita po yung malawakan na yun ng water vapor na above 50 mm. At dito sa may bahagi ng Southern Luzon, Eastern Visayas, Central Visayas, ayan, malawakan pa rin, at bandang Mindanao area. So, most of these areas ay matataas pa rin ang accumulated water vapor na above 50 mm. Asahan po ang mga pagbaha sa nasasakupan na yan. Kung titingnan naman natin itong si 92W, circulation ng water vapor niya, kung pagbabasehan natin, ay napaka-disorganized na po. So, mukhang lumiit na po yung probability niya na magkaroon pa ng upward low convection. Pero dahil sa meron tayong patuloy pa rin na forecast sa mga global spectral models, patuloy pa na natin obserbahan ito dahil since kahapon ay patuloy pa rin nakataas ang ating tropical cyclone sector monitoring kay 92W. So despite na napakababa ng upward low convection niya, makikita pa rin natin sa water vapor na pinipilit pa rin niyang magkaroon ng sirkulasyon sa paligid nito. At dahil sa hindi masyado mataas yung init ng temperatura sa paligid, despite na neutral tayo, ay nahihirapan pa siyang magkaroon ng patuloy na generated intensification. So patuloy nating obserbahan yan ha, at titingnan natin sa ating global spectral model sa susunod nating page na ire-report. So base naman sa ating computer-generated tropical cyclone sector as of 12:15 PM ngayong tanghali, makitang walang pagbabago, walang enhancement ang dalawang low pressure area nito maging si 92W. Ibig sabihin, napaka-insignificant pa na lumakas itong dalawang ito, pero yung malawakan niya na surface trough ay patuloy pa rin. Dahil naka-embed nga po siya sa monsoon trough gaya ng ating report since noong isang araw. At kung titingnan naman natin sa ating real-time monitoring, makikita po yung lokasyon ngayon ni 91W. Nasa karagatan na ito ng bandang Banton Island. Yan. Sa bandang Municipality of Corcuera. Sa silangang bahagi ng isla ng Municipality of Concepcion. Or sa karagatan ito ng Marinduque Island. So yung ang lokasyon ngayon ni 91W nagbubunsod po ng mga pag-ulan dito kasama ng NCR at kalurang bahagi nga po ng Luzon at Mimaropa area, yung outer band. So gaya nating analysis, di ba, binanggit natin na may potential nga po na maaring mag-traverse nga po ito. Mula rito sa may Eastern Visayas noong kahapon at maaring mag-traverse ito ng bandang, umexit ng bandang Mindoro area, yan. Kung medyo bumaba siya, maaring sa may bandang kalurang bahagi ng Mindoro mag-exit. Kung mas tumaas naman ito, maaring dito nga po yan sa may bahagi po pa rin ng Zambales, posibleng umexit. So malawak po yung kung napansin natin ang galaw nito, pero maliwanag lamang na maaari pa siya makapag-traverse. At dito, pag-exit niya ng West Philippine Sea sa may kalurang bahagi ng Luzon, ay posible pa itong mag-re-enhance at mag-re-align. So, titingnan po natin ha, dahil pag nasa karagatan na ito sa kanluran, dahil may southwest monsoon po tayo dyan, posible pa itong mag-re-enhance at mag-re-align at posible pang magkaroon pa ng further intensification. So, titingnan pa rin natin sa loob ng 24 to 48-hour period at nabanggit na nga po natin yan ay maaari pa itong mag-traverse
hanggang sa kanluran nga po ng Luzon area. Samantala, ito namang C92W na natiling very insignificant at napaka-disorganized pa rin na circulation niya. Bagamat sa mga computer models ay napaka-aggressive ng kanilang forecast. Kaya nga po nababanggit natin na base sa forecast ay may potentially pa itong maging isang bagyo pa. Pero kung titingnan naman natin yung real time, ay hirap pa rin itong mag-develop o napakabagal ng kanyang development. So napaka-uncertain pa kung magtutuloy pa siyang kumilos pa northwest direction. So obserbahan pa rin natin dahil very insignificant at wala pa rin nagbago sa kanyang central air pressure na 1,008 hectopascals at wala pa rin increase ng upward low convections niya. So kung titingnan natin sa pinaka-mas aggressive natin na cyclone track, itong C91W ay according dito nasa bandang Puerto Galera na naman siya. So yung cone of uncertainty mula sa may bandang Marinduque ay ang kilos niya pa west-northwest po ang nakikita nating kilos niya. Kasi sa una nating track ay nandito siya sa may bandang karagatan ng Marinduque at dito naman sa may bandang Puerto Galera. So kung pagko-connect natin yung linya niya na malabas, west-northwest po ang kilos niya. So, posible itong tumagos dito sa bahagi ng Lubang Island. Yan, sa may bandang Occidental Mindoro pa rin. At inaasahan na pagdating dito sa karagatan nga po ng West Philippine Sea natin sa kanlurang bahagi ng Luzon, posible pa siyang mag-re-enhance at mag-realign. So, abang-abang na lamang po natin. Dahil nabanggit nga po natin kahapon sa mga computer models ay paglabas niya dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, magkakaroon pa siya ng re-enhancement. So, yun po ang maliwanag. Pero sa ngayon, uncertain pa rin itong C92W, so patuloy pa rin natin siyang oobserbahan. Kung pagbabasehan naman natin ang Global Forecast Assessment Monitoring natin, ay mapagbabasehan natin dito ay napaka-scattered po o sabog po yung kanyang anomaly. Ayan. So, very napaka-shallow ng mga sirkulasyon dito sa silangang bahagi pa rin naman sa at patuloy na walang significant enhancement itong C92W. Yan. So, according dito is habang nagtatraverse itong C92W ay mukhang humihina ito bago ito lumapit sa may bandang northeastern part ng Hilagang Luzon. At makikita po natin, wala siyang significant na paglakas at mukhang mayroong sumusunod sa kanya o may bagong nanganganak dito sa may bandang Palaw na naman. So, patuloy po yan dahil nga po, piniliwanag na natin ilang beses pa hanggat patuloy ang ITCZ lines, asahan natin sunod-sunod po ang mga tropical wave na mabubuo talaga dyan sa may silangang bahagi ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero malinaw lamang dito, maging C91W hindi masyado significant ang enhancement niya. So napakalabo, maging kay 92W. So very uncertain at very insignificant. At kung titignan naman natin sa sea level pressure, makikita naman na natiling slow ang kanyang development habang lumalapit dito sa may hilagang kanluran, itong C92W. Pero napaka-insignificant na magkaroon pa siya ng enhanced development at kasabay naman itong C91W. So, makikita natin ay patuloy na wala tayong nakikitaan na umabot man lang ng tropical depression itong dalawang ito. So, lumiliit na po ang probability na maging candidate itong C92W as active tropical cyclone candidate na malayo sa pinapakita ng mga computer models dito sa mula kay GFS. Aggressive po ang pinapakita dito ni 92W, naging tropical depression siya dito at naging tropical storm pa nga. At habang na lumalabas naman itong C91W ay makikita natin nagkaroon pa siya ng realignment paglapit niya sa may bandang kaluran ng Luzon, paglabas niya dito sa may bandang Mindoro, ay makita natin nag-realign pa siya. At bago pa siya lumakas, ay mukhang ma-absorb pa siya ni 92W habang lumalapit daw dito sa may bandang Taiwan. So kung makikita natin na pagkilos nito, napaka-aggressive na pinapakita ni GFS. Ganon din kay SMWF, medyo mataas din ang probability niya of tropical cyclone development dito. Pero at least dito kay ECMWF, medyo malinaw na mukhang shallow trough lang din ang pinapakita niya o mahinang bagyo habang kumikilos pahilagang kanluran nitong C92W. Hindi kagaya ni NAVGEM na mas aggressive ang ipinapakita niya
So walang latest update si NABGEM. Pero mas aggressive po yung pinapakita ni NABGEM na magiging aktibong bagyo itong si 92W. Na malayo naman sa ating real-time monitoring. So, iba pa rin talaga pagka nag-real-time based po tayo kasi hindi lahat ng ipinapakita ng mga computer models ay nagkakatotoo. So, sa mga inaasahan o nag-expect na magiging bagyo itong si 92W, until now, very uncertain at napakalayo pa ng probability niya na maging isang malakas na bagyo. Then, napakalayo na ipinapakita sa ating real-time monitoring. Pero makikita kay GPS at ECMWF, halos nakikitaan ng sirkulasyon itong si 92W. Samantalang si 91W, nag-realign siya paglabas dito sa may bandang kanluran ng Mindanao dahil nga po sa humahalo o napapa-enhance mula sa daloy ng southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng bansa. Ano pa man ang mangyayari, asahan pa rin ang mga malakasang pag-ulan na mararamdaman kabilang na ang Metro Manila, Southern Luzon, at Central Luzon at Mimaropa. So, yun lamang ang magiging concern natin kay 91W. Si 92W mananatiling inoobserbahan pa rin natin dahil hanggang ngayon, wala tayong nakikitaan na upward low convection o intensification. Kung base naman natin yung convergence, ay makikita pa rin na very aggressive pa rin yung pinapakita na convergence itong si 92W at mahigit 33 degrees Celsius at 33 kilometers per hour yung kanyang naging sirkulasyon dito. So, despite na mataas, pero napaka-disorganized ng kanyang sirkulasyon dito. So, very uncertain kung magiging umabot man lang ito ng tropical depression sa mga susunod na araw o bago man lang magsona. So, mananatili nating babantayin. At ito namang si 91W, yun, habang nagtatabas sa may bandang west portion sa Mindoro, inaasahan natin o posible pang mag-realign yan pagdating din sa may West Philippine Sea. So, abang-abang na lamang mga folks. Samantala sa space weather, so far ay hanggang unsettled ang nakikita pa rin natin ngayong araw ng July 18 at sa susunod na 3 araw ay manatiling unsettled po ang pinapakita natin na geomagnetic field. Pero natiling mataas ang radio blackout at 65%. So, inaasahan pa rin ang posibleng R1 to R2, minor to moderate, solar flare. Dahil pa rin sa medyo aggressive pa rin yung sentro. Pero wala natin nakikita na sunspot na malalawak na sunspot dito oh. Pero napaka-scattered po ng mga sunspots. Bagamat maliliit ito, pero napaka-scattered. So, medyo makakaramdam pa rin tayo ng mga ilang sunod-sunod na solar burst. Despite ng mga minor, ang mga CME, dahil malilit lamang yung mga sunspots. Nasa 275 po yung ating daily sunspot number at kani-kanina lamang nagkaroon tayo ng minor na solar X-ray events. Kaninang 3:51 ng madaling araw, nagkaroon tayo ng M1.2 at nagtapos ito as M1.1 kaninang 3:53 ng madaling araw. So patuloy pa rin naglalaro sa R1 at R2 yung solar flare o solar geostationary ng X-ray flux natin. So, bagamat hindi masyado matitindi ang mga burst, pero inaasahan pa rin natin magkakaroon pa rin tayo ng mga ilang ionospheric, easy range, at mga ilang impact ng solar wind. Bagamat mabababa lamang ang pinapakita na solar velocity nito o solar wind velocity na naglalaro lamang sa 350 km/s, so hindi masyado concern, pero patuloy pa rin na makakaranas tayo ng at least 20 MHz to 25 MHz di region absorption pa rin ha. So, yung mga VHF and high frequency band conditions, posible pa rin na makakaranas tayo ng mga ilang minor interruptions between 20 to 80 meters height o yung taas. Conforme na lamang sa inyong mga lokasyon sa Northern Hemisphere, pero din sa Pilipinas, napakaliit po ang probability na makararamdaman natin yung epekto ng radio interruption. Dahil malawak naman yung de-absorption niya, lalo na din sa may bandang Southeast Asia, kasama ang Pilipinas. Pero mukhang hindi naman natin masyado mararamdaman yan kapag ganyan lamang below 25 MHz yung absorption. So, yun lang mga magiging natin. Pero kung may ina-expect tayo na mas malalakas o stronger geomagnetic field, mukhang wala naman at mukhang hanggang active lamang o KP 4.33 index lamang ang ina-expect natin sa susunod na 2 araw na mararamdaman. Kung hindi man ngayong araw na posibleng mabot tayo
kahit man lang active na geomagnetic field na KP 4.0 index. So, yun lamang yung ating analysis for space weather observations. Samantala sa ulat din doon ay wala naman tayong na-detect na anumang mas malakas na mga pagyanig. Pero mula sa mga data feed naman ni PBOX, meron tayong at least isang magnitude 4+. Dito na naman sa may bandang Balot Island na naman, sa may bandang Davao Occidental. Pagamat malayo-layo ito sa kalapaan pa rin ng General Santos o typically sa may bandang Sarangani, meron itong magnitude 4.4 na may mababaw-babaw na epicentral depth of 14 km. Nagkanam ito kaninang madaling araw at 3:17 AM at matapos niyan ay wala namang sumunod sa kanya pero marami-rami na po yung mga mahihinang pagyanig. So kung bibilangin natin yung total earthquakes, so base sa ating historical earthquakes for the month of July, i-load po natin. Yan. Para at least araw-araw, nabibilang natin at namomonitor yung galaw ng mga paglindol sa bansa. Yan. At kung titingnan natin, ang total earthquakes na natin ay 665. Mabilis na kagad dadagdagan. 620 dito is magnitude 2.0 pataas. 42 na sa magnitude 4.0 pataas, which is itong bago na naman sa may bandang Balot Island. At dalawa pa rin ang ating magnitude 5.0 na hindi naman nadadagdagan hanggang ngayon at isang magnitude 7.0. So, ngayong araw, nasa total of 665 earthquakes na po tayo for the month of July. So, medyo kukunti pa rin at hindi pa rin umaabot sa mahigit na 700. Pero inaasahan natin bago magtapos ng month of July ay tuloy-tuloy na madadagdagan yan mga folks. Inuulit ko, medyo mayanig po sa may kalurang bahagi ng Nolo Luzon hanggang sa bahagi ng Mindoro ha. So medyo alisto po tayo. Lalo na sa mga dumadalas na nagkakaroon ng earthquake drill. Papansin natin, mas mayanig po ang kalurang bahagi ng Nolo Luzon na naman. Lalo na dito sa may bandang Bangged na naman ha. Dumadami na naman ang mga mahihinang pag-ulan. At dyan sa may bandang Lawag, so sa mga kababayan natin sa Ilocos, ay medyo maging alisto po tayo. At dito naman sa bahagi naman ng bandang Batangas, yan. Lalo na sa karagatan ng Kalatagan, medyo mas yanigin po dyan. Yan, sa may pagitan ng Lubang Island, so medyo alisto po tayo. Mga folks, lalo na madalas, meron daw mga nag-scuba diving dyan. So medyo alisto po tayo sa ating mga surrounding, just in case. At sa Mindanao naman ay patuloy na mas yanigi naman ang bahagi ng Eastern Mindanao, lalo na sa Surigao del Sur at baybayin ng southern part ng Davao Region. So yun lang mga magiging concern natin ha, na madalas niyayanig at marami-raming mga pagyanig sa bansa. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, July 18, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, July 18, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa gusto nyo malaman ang ibang detalye na hindi natin naibanggit ngayong umaga. Typically, yung ating binamatay lamang na low pressure area na nanatiling disorganized ang tinututukan natin. At sa ngayon ay mababa ang potensyal na maging bagyo. Active na bagyo itong dalawang ito. So yun lamang magiging good news, pero ang medyo bad news yung dala nitong ulan dahil naka-embed siya sa daloy ng monsoon trough pa rin. Dahil patuloy na southwest monsoon na dumadaloy sa kanluran. So asahan pa rin natin na malakas ang pag-ulan kahit hindi man maging bagyo ang dalawang ito. At visit naman sa ating website, lalo na sa real-time events and dynamic event mula sa akin weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.